Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na yung napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC13, Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong araw ng Tuesday, March 25 na ng ating 2025. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kababayan natin sa ibayong dagat, mga overseas Philippine workers, lahat ng mga Pilipinong may patuloy na pagmamahal, malasakit sa ating bansa, muli tayo magsama-sama sa mga balita sa loob at labas ng ating pamahalaan, especially ang mga ginagawa, mga policy, programa ni Pangulong Marcos para ho sa magandang ekonomiya, seguridad, food security at marami pang iba. Yan naman po ang ating mga tinututukan araw-araw para ho maging positibo ang ating umaga at araw, anumang oras, para ho sa mga Pilipinong totoong nagmamahal dito sa ating bayan. Ayun, okay? Narito na po ang ating mga balita sa umagang ito. Wala umanong basihan ang pangamba ni Vice President Duterte tungkol sa umano'y dagdag bawas sa botohan ngayong eleksyon. Ayon sa Komisyon ng Eleksyon. Ayon sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia, imposible anya ang dayaan dahil automatic election dahil sa bukod sa maraming nakabantay, maraming paraan para mabisto ang dayaan. Dagdag pa ng Chairman Garcia na wala anyang naitalang ganitong isyo sa anumang presinto mula nang magsimula ang automatic election noong 2010. Ay ano ba ang pinanghuhugutan dito ni Sara Duterte? Talaga naman itong pangalawang pangulo ng bansang ito. Ano ha? Laging negatibo ang comment at negatibo ang mga pahayag. Eh paano pa yan naging pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan kung laging negatibo sa halip positibo para tumaas ang moral ng mga Pilipino? Talaga naman ha? Yung mga ayaw maniwala sa eleksyon, huwag na kayong sumali. Huwag na kayong kumandidato kung ang tingin ninyo, dadayain kayo. Dahil yun ay pakondisyon lang ho yung ganyang statement eh. Para pag nanalo sila, sasabihin dinaya. Pag natalo sila, nadaya. Ayan po, conditioning po ang ginagawa ng mga yan. Sa totoo lang, aking sariling pananaw yan. Kaya huwag maniwala. Sa halip tayo magtiwala sa batas at sa COMELEC dahil yan ay trabaho nila at pangangalagaan na magiging maayos ang ating political exercise. Sa iba nating mga balita, naging normal ang sitwasyon kahapon sa iba't ibang bahagi ng kalsada sa bansa. Okay? Sa gitna ng umiral na tigil pasada ng grupo ng Manibela na tatagal hanggang bukas at sinabi po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB spokesman Attorney Ariel Inton na nakabase niya sa assessment ng interagency tigil pasada. Walang naranasan anya na pagparalisa sa public transport. Siya na ba yung spokesman ngayon ng LTFRB? Ganun ba? LTFRB dati siyang board of director dyan eh. Anya nagpahanda ng mabuti nakahanda ang mabuti ang ating pamahalaan sa tigil pasada nito mula sa libreng sakay hanggang sa pagpapanatili ng peace and security ng mga nagprotesta at mga sumama sa pagkilos. Ayun, ha? Modernization ho ang kailangan eh. Bakit ba ayaw nyo? Kayo talaga, ha? Gusto nyo talaga yung bulok-bulok na sasakyan, mausok na, kalawangin pa, ay samantalang ang mga bago, mabango na, air condition pa. Ano bang ayaw nyo doon? Gumastos kayo, negosyo nyo yan eh. Kayong mga driver, huwag kayong magpagamit sa mga operator. Obligahin nyo na ang inyong mga operator ay gumastos. Mag-update ng sasakyan. Kumikita naman sila. Magkano ba ang boundary dyan per day? Di ba? Talaga lang ha. Yung programang ito ilang taon na hindi matuloy-tuloy dahil sa mga pagtutol ng iilan. Alam ko majority, 80% na yata ng mga nasa public transport ay pabor dyan po sa modernization program ng pamahalaan. Sa ibang balita natin, nasa 1,469 ang mga sasakyan ng Philippine National Police or PNP ang pinakalat sa buong bansa para humabigay ng libreng sakay ng mga epekto ng transport strike. Ito ay sa gitna na nagpapatuloy na 3 araw na tigil pasada ng grupo ng Manibela. Sinabi ni PNP spokesperson Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jean Pajardo, bukod dito ay nag-deploy din ang pambansang pulisya ng 48,555 na mga pulis para matiyak ang seguridad at kaayusan sa panahon ng transport strike. Tiniyak naman ng PNP
na patuloy lang pinaiiral ang maximum tolerance sa mga kalahok sa aktibidad. Actually, pinalalaki lang yung balita. Kakaunti naman yung strike eh. Wala naman masyadong epekto. Kasi yung Manibela, hindi naman gaano kalakihang grupo yun, pasintabi na. At saka sila lang, wala naman hong iba. Yung PEJUDAP, yung iba pa hong samahan, liga ng mga transport group at marami pang Pasang Mazda ay sumusuporta na ho sa modernization. Ang Manibela lang talaga ang ayaw eh. From day one, ayaw talaga. Ewan ko ba kung anong gusto nila. Kaya sana hindi nagaanong pinagtutunan ng pansin. Isipin mo mga pulis, ang daming trabaho, naaabala pa sila. Total, yung mga pag-i-strike na ganyan, kahit karapatan ninyo, nakaka-apekto yan sa mga commuters. Hindi lang gobyerno ang inyong pinahirapan, yun mismong mga mamamayan na inyong pasahero. Kung kaya kayo binigyan ng prangkisa, yan ang inyong pinapahirapan tuwing kayo mag-i-strike. Yun namang inyong mga dahilan, mga hinaing, on record na. Alam na ng gobyerno, paulit-ulit na ang inyong mga grievances na yan. Alam na yan at hindi naman magbabago na kayo ang masunod. Ang susundin ng gobyerno ay kung ano ang positibo at ano ang maganda para sa nakakarami. Yun lang po yun. 7 minuto makaraan ng alas 9 ng umaga. Ngayong araw na ito, tuloy pa rin ang mga balita na nanindigan si PCO Undersecretary Claire Castro. Nawalaan niyang basihan ang mga pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Namanoy ang nagbalik. Siya daw ang nagbalik sa pamilyang Marcos sa pwesto. Wow! Kundi mismong ang taong bayan na naghalal kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ni Castro na mismong si Duterte pa ang nagbibigay ng mga pahayag na paninira sa kasalukuyang administrasyon. Oo nga, no? Para naman kawalan ng respeto sa 31.5 milyong bumoto para kay Pangulong Marcos, noon ay Bongbong Marcos. Ang pinapalabas niya sila daw ang nagbalik. Grabe talaga, Hanggang ngayon, nagyayabang pa rin kayo? Magpakumbaba na kayo. Walang masama kung kayo magpapakumbaba at aamin sa pagkakamali at haharapin ang mga pananagutan. Kaya nga may trial para alamin kung talagang kayo may kasalanan o wala at panagutin kung meron. Di ba? Pero itong mga ganitong statement, hindi ito nakakabuti. Sa halip, madiin at patuloy niyong idinidiin, hindi niyo tanggapin ang gobyernong ito. Gusto niyong pabagsakin ng gobyernong ito sa kumaraming mga panunumbat. Anak kayo ng panunumbat talaga. Pati ba naman yung libingan ng mga bayani, sinusumbat nyo. Pati yung pagtaas ng mga allowance, sweldo ng mga sundalo, sinusumbat nyo. Anak kayo ng manunumbat talaga, pambihirang buhay yan. Hindi namin kailangan yan. Samantala, ito na muna tayo. Balikan natin si Attorney Ariel Inton. Siya pala yung bagong spokesman ng LTFRB ngayon. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Boss Mike. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Ano bang assessment ninyo doon sa strike pangalawang araw na ngayon ng ilang grupo, Attorney? Well, yung unang grupo naman, yung unang araw ay wala naman masyadong epekto, no? Napaghandaan naman ng pamahalaan yan at the same time ng private sector at marami rin naman bumiyahe. No? So, ngayong araw na to, naka-standby rin naman ng mga libreng sakay at yung mga ating mga kapulisan, etc. Hindi naman wala namang ramdam na gano'n. Meron ba kayong na-monitor na bagong dahilan, bagong issue maliban sa ayaw nila ng modernization itong mga nag-i-strike? Ang ginawa nilang issue yung daw peking data ng LTFRB. Yun tayo pang-apat na araw ko pa lang to, nakita ko wala namang peke. No, siguro hindi lang nila na naliwanagan o ayaw lang nila intindihin. Anong peke yon? Anong peke yung pinapalabas nila? Yun daw 43% lang daw ang talagang na-consolidate at hindi daw 86% na sinabi ng chairman bodies. Mare-reconcile po natin yan, no? Kasi yung point of reference ng dalawang percentage, iba. When we say 86%, yan ay 86% of the number of units with franchise na o nag-apply sa consolidation.
Yun naman 33%, yun yung tapos na yung proseso. Na, ano na, kaya yung process ng kanilang consolidation, tapos na. Kaya, yun naman ang 43%. So, wala naman sinabi ang ahensya na 86% was completed. No. 86% was, yun ang, nag-file. At as yung pending nun, no, ay 43 at 43 naman, tapos na, approve na. Ngayon, bakit naman nasabi nga yun ang nakapalog sa consolidation? Kasi kapag ka nag-apply ka ng consolidation, Boss Mike, Okay. meron ka ng privileges nun. For instance, makakabiyahe ka kahit luma pa yung unit mo, meron kang PA nun. Merong provincial authority, then fuel subsidy ka, confirm yung unit mo. So, yun yung mga benefits na nag-apply ka. Kasi talaga namang tanggap ng ahensya na proseso yan. No? Ay, hindi naman pwedeng pag nag-file ka at hindi ka natapos sa process, hindi ka makakabiyahe. It will run counter to the modernization purpose o objective. Okay. Kaya ang kapag nag-apply ka, makakabiyahe ka. Well, alam naman natin na talagang ayaw nila eh. Ngayon ang dapat na reason kundi ayaw. Oo. Okay, ayaw talaga nila ng modernization, yan nakakalungkot Development ang modernization ayaw nilang suportahan. Ano man ang figures niyan, 50%, 60% o 70%. Ang mahalaga kung dito, gusto talaga nila, majority papalog ay sila. pumapabor. Sandali, bakit nagkakasapawan kami? Ang mahalaga dito ay pumapabor yung majority para sa modernization, di ba, Atty.? Yun ang importante, di ba? Opo, pagka tinignan niyo yung figure, 86% ang nag-file. Yun na. So that's really, great majority na nag-file. Okay. Ayun, natirang 14%, maaring iba doon, talagang hindi na bumabiyahe dahil ayaw na nilang mag-public trans. No? Yung iba, kasapi ng manibela, yan. Pero hindi naman pwedeng i-impose mo yung will mo Yes. at i-hostage mo yung mga mananakay. Yes. Oo. Okay. Kasi ang nangyayari kasi dito, nakahanap ng issue, tigil pasada tayo. Kawawa yung mga mananakay dyan. Kawawa yan. Bukas naman ang pamahalaan sa dialogue. Ang paulit-ulit na lang yung dialogue. kalihim ng DOTR. Sinabi na, kinausap na po ang piston at ready siya. Up to the extent na sinasabi niya na kung kinakailangan may i-improve sa policy, open siya doon. So, there is no need for a tigil pasada. Okay. Ganito lang, Atty. Wala pa bang nakikita ang pamahalaan, lalo ng LTFRB, sa violation sa prangkisa? Kasi may mga prangkisa itong mga ito eh. Hindi naman kasama sa prangkisa na sila yung mga strike. Hindi pinagbabawal ang... wala na po silang prangkisa. wala na pala eh. Opo, wala na po. Di illegal na. Pag hindi ka nag-consolidate, tapos na. Ayun, so wala na pala eh. Wala na palang prangkisa, illegal na yung mga biyahe nila kung ganon. Naku, talaga Opo. naman, wala namang bago pa ulit-ulit. Sana ay matapos na ito, Ang importante ay umusod na rin ang modernization program. Sana tuloy-tuloy na, Opo, Atty. opo. Okay. Opo. Thank you, Atty. Thank you. Salamat Thank you. po. Maraming salamat. Okay. Mga kaibigan, si Atty. Ariel Linton, mukhang mayroong kausap na iba. Mukhang busy, kaya nakakasapawan kami. Yung aking tanong, hindi niya nadidinig. Kaya anyway, so at least malinaw po yan. Wala na daw kung prangkisa yung mga nag-strike. Dahil tapos na nga po yung pag-issue ng prangkisa. Dahil modernization program na. Malaking porsyento ng mga transport organization, operator at driver, at siyempre ang mamamayang Pilipino, sino ba namang ayaw ng modernization? Ayan ang pagbabago. Yan ang development. Masarap sakyan ang public transport ng malinis, mabango, air condition, dahil yan po ang kailangan. Lalo na ngayong panahon ito, summer, napakainit. Dahil ka naman sasakay sa mga jeep na kalawangin, jeep na kakarag-karag.
Tapos yung driver mukhang hindi pa naliligo, kasintabi na. Huwag naman ganon. Magbago na tayo, nakakahiya ang ating public transport sa buong mundo, tayo lang ang merong ganyang klaseng hindi maayos dahil may mga pagtutol. Sumusobra na yata ang demokrasya, sana yata ilagay natin sa lugar ito. 16 na minuto, makaraan po ang alas 9 na umaga, lumabas kahapon ang kopya daw ho ng liham o sulat mula po sa Malacanang tungkol sa pag-i-invoke daw ng executive privilege ng mga membro ng gabinete sa ginanap na pagdinig ng Senado. Kaugnay pa rin ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma naman ito ng Senate President Francis Escudero na nag-abiso na sa kanila ang Malacanang kaugnay ng pag-invoke ng executive privilege. Ayon kay Senate President Escudero, sumulat sa kanya at kay Senador Aimee at si Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol sa executive privilege. Ayan. Ibig sabihin ng executive privilege, huwag nating talakayin. Huwag talakayin sa hearing, sa komite, ang mga meeting ng gabinete. Ang importante at exclusive na meeting ng mga membro ng gabinete ng Pangulo. Si Aimee kasi gusto yatang talakayin, pati yata yung kung anong ulam sa meeting Pati yata kung sino ang late at sino ang absent, gusto yata talakayin pa Senador Aimee naman, Marcos ka ba talaga? Nagtatanong lang po. Diyan lang po kayo at kami magbabalik pa. Nag-uumpisa pa lang ang ating mga balita. Magbabalik ang Mike Abilay. Balikan natin muna ang mga report ng mga partner natin sa mga kaganapan sa labas kung ano ang mga nangyayari. Especially dito sa Radyo Pilipinas, si Mikey Rogas sa ating pakinggan. Dating DILG Secretary Benhur Abalos isusulong sa Senado na ang mas malawak na kanyang digitalization program sa mga ahensya ng pamahalaan. Ayan so programa pala ito ng isa sa mga alyansa para sa bagong Pilipinas. Candidate. Pakinggan natin ang live report. Paring Mike, isusulong itong si senatorial candidate Benhur Abalos ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang mas malawak na digitalization program sa mga ahensya ng gobyerno. Batay kasi sa kanyang karanasan sa pagpapatupad ng patakaran nagpapadali sa mga proseso ng negosyo bilang dating alkalde ng Mandaluyong City, sinabi ni Abalos na kayang-kaya at dapat unahin ang digitalization ng mga transaksyon ng gobyerno upang makahabol ang bansa sa mabilis na pagbabago ng digital na teknolohiya. Ang buong digitalization ng mga serbisyo at transaksyon ng gobyerno ay bahagi ng pangipain ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Abalos, kinakailangan magkaroon ng mas maraming katulad diyang mambabata sa Senado upang maisakatuparan ang layunin ito sa lalong madaling panahon. Binigyan din pa niya na posible ang ganitong polisiya dahil nung siya ay alkalde ng Mandaluyong City, nagawa niyang paikliin ang pagproseso ng mga business permit mula sa 3 hanggang 5 araw ng hanggang 30 minuto lamang. Ayon kay Abalos, ang ganitong polisiya ay hindi lamang pabor sa mga negosyo kung hindi nakakatulong din upang mabawasan at maiwasan ang masyadong pakikialam ng tao sa proseso na madalas na nagiging ugat ng korupsyon sa gobyerno. Dagdag pa niya, ang pagpapadali ng proseso sa pagninegosyo ay isa rin sa mga hinahanap ng mga dayuhang mamumuhunan sa ating bansa at mas maraming mamumuhunan pa nangangahulugan ng mas maraming pondo at trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, live report. Thank you. At okay na okay po yan si Benhur Abalos, isang abogadong kandidato. Yan ang kailangan natin, abogado, para makakagawa ng mas maraming batas. Hindi katulad ng iba dyan na puro artista lang na hindi natin malaman na ultimong panukala, hindi alam. Abogado kailangan natin. Una-una, si Abalos, matagal na mayor ng Mandaluyong City. Dati ring congressman, dating cabinet secretary, DILG secretary. So, sa executive, legislation, at maging local, ay kabisado niya ang trabaho at abogado pa nga. So, pasok yan. Kailangan natin ng isang mababatas na katulad ni Abalos na kandidato ng administrasyon. Yung iba dyan ay talagang pilit na pilit halos wala kang mapiga Pero yung mga magagaling at may karapatan, yan ang dapat talagang tulungan. Tuloy tayo sa ating mga balita. 26 or 5 minuto makaraan po ang
alas 9 ng umaga sa pagdinig ng TRICOM o committee noong isang araw, binunyag nga po ng ang mga bagong naratibo anya na pinapakalat daw po sa social media kung saan sinasabing bahagi ng China ang Palawan. Talaga naman, napakasakit itong balitang ito. Ayon kay PCG, Philippine Coast Guard spokesman at Commodore J. Tariela, hindi ito totoo at agad itong tinatama ng gobyerno sa pamagitan ng National Historical Commission. Ayun naman talaga mayroon nang nagpakalat nito, talaga lang Nakakalungkot naman ng ganon. Dagdag pa ni Commodore Tariela, hindi sila titigil sa paglaban sa mga fake news patungkol sa West Philippine Sea. Okay, aminado rin si Tariela na bahagi ng nagbabagong papel ng PCG. Ngayon, ang paglaban dito nga po sa fake news na nagbanta sa ating soberanya. Yun ho talagang banta talaga ito. Ay ito, yung isang lalaki dyan, yan ho yung yung isang vlogger dyan na iba talaga wala lang tayong aasahan sa kanila dahil sila ay nag-seminar. Di ba? Nag-seminar yung mga vlogger na yan sa China, sponsor ng China, pamasahe, pagkain, accommodation, lahat ng pasarap nila sa buhay. O yan ang aasahan natin. At siyempre, pro-China yung mga yan, hindi pro-Pilipino. Ayan ang tingin natin sa mga ganyang klaseng mga walang malasakit sa teritoryo ng ating bansa. Nakakahiya kayo sa inyong mga pinaggagawa. Okay. Samantala, si Mayor Janice Digamo ng Pamplona, Negros Oriental. Ito po yung asawa ni Governor Digamo at malungkot man pero kailangan natin kausapin. Malungkot kasi hanggang ngayon po ay bitin na bitin ang paghahanap ng katarungan. Nasa sakripisyo ang hustisya. Dahil si dating Congressman Tevez na pangunahing suspect o akusado ay hindi pa rin maibalik ng ating bansa. Mayor, magandang umaga po. Si Mike Abi po muli ito. Salamat po sa inyong oras pagtanggap ng aming tawag. Yes po, Sir Mark. Good morning and good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyo. Salamat po at inyong pinaunlakan ang aming invitation. Mayor, ganito, ano po ang alam niyo nangyayari? Anong bang nararamdaman niyo sa nangyayaring ito? Nung last time, nung December pa yata, nakaraang taon, nag-uusap na tayo on television at umaasang kayo nga po mabibigyan ng hustisya matapos mahuli si Tevez. Pero hindi naman maibalik-balik dito dahil mukhang yung extradition ay hinaharang yata ng bansang kanyang pinagtaguan. Anong masasabi mo dyan, Mayor? Natural po na talagang we felt bad about it. Although, na-feel na namin yan when after several appeals, di ba, nung nakaraang mga araw, nag-cite sa government yung decision ng judiciary ng Timor. Pero there seems to be an endless of appeals na nangyayari. Kaya parang wala ring saysay na nagpabor sa atin pero walang katapusang apila naman yung parang unlimited yung appeal. Lalong-lalo na when we saw that Alice Go was really brought back to the country by Indonesian government. Yes. Well, siguro dahil nga wala ring extradition treaty kaya may reason. Pero sa tingin ko po, there's a reason more than that. Ang duda po namin, baka talaga mayroong Okay, Mayor? Yes, Mayor, nadidig po namin kayo. Sige lang po, tuloy po ninyo. Uy, nawala, no? Meron daw parang something ata, doon sa kanyang linya, ganun ba? Sana ho makabalik. Ayan, so, ating naintindihan yung kanyang sitwasyon kasi may bahay siya Siya yung asawa ni Governor Digamo na pinaslang sa loob ng kanyang bahay noong mga panahong yon. Ito nga hong akusado ay hindi naman ho talaga makauwi. Although nandoon ho sa labas ng bansa, kontrolado diyan sa Timor-Leste, pero hindi nga ho makauwi rito. Kaya nga ang balita ko po dyan, merong ipapile na motion for consideration ang ating pamalaan through NBI at Department of Justice para ho mabigyan naman ng consideration ho yung naunang desisyon na hindi siya payagang pauwiin dito sa Pilipinas. Dito ho siya may pananagutan Sandali, balikan natin si Mayor. Mayor, alam na wala ho kayong sandali. Okay na ho ba, Mayor? Yes, okay. Yes po. Okay.
So meron pong binabanggit ko, meron pong plano at gagawin ng DOJ, sabi ni Secretary Remulla na sila daw yung papile ng motion for consideration. Ibig sabihin ito, hindi pa rin susuko, gagawin ng lahat ng legal na paraan ng ating pamahalaan para mapauwi si dating Congressman Teves dito sa ating bansa. Mayor. Yes, that's true po. Yesterday, we sent our lawyer to meet with SOJ and parang nabuhayan din kami ng loob dahil itukuan ng ating Philippine government yung ating pagpaningil sa may mga kasalanan kay Arnie, and we are hoping also that the documents na nasa DC-20 na ngayon with OJ regarding Henry Teves, yung kapatid ni Arnie, Yes. we are also looking forward na may mangyari talaga doon. So maliban ba dito sa magkapatid na Teves, meron ho bang, di ba meron pa yatang ibang mga suspect o kinasuhan? Ano na ba ang nangyayari? Ano bang status na po ng mga kasong ipinail laban po doon sa mga pwedeng may mga kinalaman pa rito? Actually, every month meron pong hearing doon sa mga murderer that were paid, no? To gun down Roel and the others. Pero yung may bagong angle kasi na tingin ko nga, nagtaka kami, sir, to what happened at first na it took them 2 years para i-conduct yung case conference kasi nangungulit na rin kami doon sa DOJ. Bakit naman hindi pa na-file yung illegal possession of firearms and explosives? Dun mismo nakuha sa Central. It took them 2 years to come up with the case conference. You can ask Prosecutor Fudolion how many times we went to him. Ganun ba? And umiyak pa nga yung mga kasama namin na pinuntahan siya. And when it was finally given a schedule na mag-case conference, a lawyer was tasked to do the case build-up. And after the case build-up was done, the lawyer called me up and told me na talagang hindi lang tayo sa explosives and firearms pwedeng makasuhan si Henry. Even murder case against Henry will be filed. Kaya at this point, nasa DC-20 na po. That is Department Circular Order number 20 of the DOJ. So yung papel, yung bola nasa kanila na po. Kaya natutuwa din ako na nag-make kayo ng follow-up sa kaso na ito. Yes. Because I hope you can also interview the people at the DOJ regarding the Henry angle in the case. Because ayoko sanang sabihin ito pero feeling ko there's someone trying to stop us from filing the case against him. And I hope I'm wrong. I do not want to be right. Okay. I hope I am wrong. At, and ito yung sinasabi ko during the Senate hearing, na sana talaga we will be vigilant because in my belief, these people will really rely on money para lang talaga to prevent them from being able to answer to the crimes they committed against my husband and to the 9 others and even to the deaths that happened before the murder of my husband. At well, hindi natin pwedeng pangunahan ng DOJ, so follow up lang natin yung mga nag-develop na. Sana nga po iba-iba lang kaso. Di ba, kung di ako nakakamali, na i-transfer na dito sa Manila ang mga kasong ito? O maliban sa bago? The hearing is ongoing in Manila. Yeah, good, Every month, pumupunta dyan yung mga schedule na testify. Okay. Yung mga murderers, actual na may hearing na. Yun na lang talagang kay Arnie ang hindi pa. And I hope, sir, you can help us make a follow-up with the case na nasa DOJ na ngayon for DC-20, and that is for Henry Teves. Okay, so yung magkapatid na Teves. Pero, Mayor, bago ka namin pakawalan, pasamantalin ko rin yung pagkakataon kahit busy po kayo dahil malapit na yung local election. Ang local candidate by March 28 yata, this coming Friday na simula ng kampanya. Malaman ko lang, kayo ba, ano bang yung tinatakbo? Mayor or governor ngayong papalapit ng eleksyon? No, Ano daw? Naku, naputol, sayang
Hindi ko kasi alam kung ano ang tinatakbo kasi kukumustahin ko sana yung local politics dahil mag-i-eleksyon eh. Ay, ang balita ko, yung isang Tebes, kumakandidato ulit congressman. Anyway, so alam naman natin, mainit ho ang politika dyan sa Negros. Yan ang dahilan kung bakit napatay si Governor Digamo na kanyang asawa at yung iba pa. So anyway, yung mga kaso mayroon pala, mukhang pati yung kapatid na Tebes ay isa ho sa mga gusto nilang makasuhan dahil meron na daw ho naman ng mga ipinail or mga ebidensya pwedeng may kinalaman, especially doon sa illegal possession of firearms at saka explosive nga pong na-recover doon sa mga property ng mga Tebes. Ayan ho. So anyways, okay na siguro dahil mukhang busy na rin si Mayor. Salamat Mayor sa update at development para ho naalalaman ng mamamayan natin kung ano nangyari. Pero si Arnie Tebes, dating congressman, ay namamayagpag pa rin. Baka pag-gulp pa rin yan doon sa labas ng bansa talaga lang ha. Tuloy ang mga balita pa rin. 9:36 ng umaga, nanawagan si PCO Undersecretary Claire Castro na dapat ay si Vice President Sara Duterte na ang humarap upang ipaliwanag ang kaduda-duda ng mga pangalan ng mga resibo sa ilalim ng confidential fund ng Office of the Vice President. Hindi lang Office of the Vice President kasi nabanggit kahapon yung issue ng Department of Education. Aligasyon umano ng Vice President na magpaliwanag, kaugnay nga ito na naging revelation naman po ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union hinggil sa tinaguriang nitong mga Team Amoy Asim, Amoy Suka. At dagdag pa ng listahan daw po ng mga recipient nga po na sa issue ng confidential fund mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Yung kasing nabanggit kahapon ay sa Department of Education. Ay problema, si Sara po ay busy-busy sa mga rally sa Netherlands. Ewan ko kung makakatulong yun sa kaso ni Duterte. Ito nakakatawa nga, ano ba yung nakakatawang balita dyan? Magagaya daw kay Ninoy. Grabe naman kayo, grabe naman yan. Sinabi ni Sara doon sa harap ng rally at sinabi daw niya sa kanyang ama, na pag umuwi ka, magagaya ka kay Ninoy. Ang lupit naman. Ay si Ninoy ba ay may kasong, si Ninoy ba ay mayroong kaso na may kaugnayan sa murder or human rights violation? Si Ninoy ay biktima ng human rights violation, hindi siya ng biktima. Ay si Duterte, ano ba ang kaso niya? Crime against humanity. Kaya tuloy umaalma kahapon may mga statement ang kampo ng mga Aquino at sinasabing huwag niyong ikumpara si Ninoy. Malayo ang kasaysayan at pinagdaanan ni Ninoy kaysa kasalukuyang kalagayang problema ng mga Duterte. Ay inaanggulo ni Sara Talaga si Sara Kinikiliti pa ninyo yung mga Aquino ay iba naman ho ang kasaysayan noon. Namatay si Ninoy noong August 21, 1983. Pero ibang issue ho ang problema noon. Hindi ho may kaugnayan sa tukhang-tukhang. Si Ninoy, wala naman tinukhang. Leader lang ng oposisyon ng mga panahong yan. Ayan, ang background lang. Kaya ako dinidiin yan kasi mas importante yan. Nalilin lang yung kabataan. Baka akala nung iba, ay oo nga, no? Si Ninoy nga pala, pinatay na umuwi ng bansa. Baka si Duterte, pagka nakauwi rito, ganun din. Ay, malabo pa ho yan sa sabaw ng pusit. Alam niyo kung gaano kaitim yung pusit? Ganong kaitim ang sabaw ng inyong mga argumentong suntok sa buwan. Yan po ay paninira, pananakot, at kawalan ng kaalaman sa kasaysayan ng politika sa ating bansa. Pasintabi na po. Marami talagang BO sa Pilipinas 9:39 na umaga, magbabalik pa rin ang ating mga balita at talakayan sa pagbabalik ng Mike Abe Live. Balikan natin ang mga balita pero bago ang lahat, i-update ko lang po kayo kasi kahapon po may na-discover na naman ang Philippine Coast Guard na mga palutang-lutang na Sinloc, Zambales, West Philippine Sea, exclusive economic zone ng bansa. Ang naglagay po ay China na naman. Hinaharangan na naman yung ating mga mangingisda ron sa ating sariling lugar. Pero at least kahit daw papaano, nakakapangista pa rin po ang ating mga kababayan dyan sa may Baho, Zambales. Pero malinaw po na meron na namang pinalutang na mga baril nga po na galing sa China. Ayan talagang, wala kayong maririnig doon sa mga vlogger na fake news, sa mga vlogger na pro-China. Kasi pabor sa kanila yan Pero tayo, paninindigan natin
dahil merong official na record ang Philippine Coast Guard na kanilang nakita yung mga barrier na yan na bago kahapon lang po nilagay. Kaya hindi na papag-usapan pa, kahapon lang, pero kinumpirma na po ng ating mga autoridad. Okay? Kahapon din po ay lumipad yata, kahapon niya ba yun, lumipad yung isang aeroplano ng US Navy para mag-surveillance sa area yan, pero sila ay nakatanggap din ng mga radio message na galing sa China. At kitang-kita doon sa aeroplano ng US Navy na sinusundan yung mga resupply ng ating mga barko ng mga Chinese Coast Guard. So patuloy pa rin po ang harassment, wala hong katapusan. Okay? Pero siyempre, yung ibang mga pro-China, may mga pagkataksil, traidor sa ating bansa, wala kang marinig sa ganyang klaseng balita. Parang kinakakatuwa pa nila, lalo na po yung mga pinag-seminar ng libre sa China noong 2023. Na pinumunuan ng dating press secretary, PCO secretary na si Angeles. Siya mismo yung nagkumpirma, sama-sama sila ron, na libre lahat. Wow! Paano kayo nakakatulog niyan? Napakainit ng issue ng West Philippine Sea. Dapat lahat ng Pilipino tayo nagkakaisa. Panindigan ito, suportahan natin ang ating pamahalaan. Pero kayo, nakakabingay ang katahimikan, yung pala naman, nagbakasyon kayo, nag-seminar kayo sa kultura ng China. Naloko na. Kakahiya yan. Samantala, JM Pineda, meron pong report. Ating kasamahan dito sa PTV4. May mga Pinoy na pinapauwi na naman. Pinauwi na ba? Galing daw ng Myanmar. At kaugnay nito ay mula po, iba daw ay galing sa Pogo. Ano yan? Malapogo daw ang operasyon nung na-rescue. Anong nangyari sa kanila? Mukhang naharas yata. Pakinggan natin ang detalye. Live report. Mike, dumating na sa Pilipinas ang unang batch na mga repatriated Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar kung saan sinalubong sila ng mga tauhan ng iba't ibang ahensya. Pasado alas 3 ng umaga kanina nang lumapag sa NAIA Terminal 1 ang sinasakyang eroplano ng first batch ng mga napauwing mga Pilipino na biktima nga yan ng human trafficking. Lulan sila ng isang commercial flight mula sa Thailand. Dito sila pansamantala kasing nanunuluyan simula ng ma-rescue mula sa mga scam hub sa bansang Myanmar. Sabi ng Department of Foreign Affairs, mahirap ang naging sitwasyon ng mga Pinoy sa Myanmar kahit na nirescue na sila sa mga scam hub dahil iba't ibang lahi umano ang biktima nito. Siniguro naman ang pamahalaan na may nakaabang na tulong mula sa iba't ibang ahensya gaya ng financial at legal assistance. Iba't ibang klase ng panloloko nga, Mike, yung ginagawa ng mga scam hub na ito na pinasukan ng mga Pinoy, kabilang nga dyan yung love scam at cryptocurrency scam. At base nga doon sa impormasyon ng DMW, malapogo yung estilo ng mga kumpanyang ito na nagtutorture din ng mga empleyado. Kwento nga ng isang biktima na sa kanilang trabaho ay pawang target nila yung mga mayayaman na mga foreigners. Dagdag pa dyan yung naengganyo sila dahil doon sa mga too good to be true na mga pangako ng mga recruiters na nakilala nila sa Telegram. Mike, kayo nga, itiniyak din ng hensa na tutugisin nila yung recruiter na nagpadala ng mga Pinoy sa mga scam hubs na yan sa Myanmar at panigurado daw na sindikato ang gumawa nito. Mike. Wow. Thank you. JM, Pineda, at nakakalungkot naman yung balita. Kung parang pogo ang galawan, di ba torture, pangaharas, panggigipit, human right violation ang ginagawa ng mga nag-ooperate ng pogo rito sa Pilipinas. Kung ganun din ang galaw doon na ang ating mga kababayan na naging biktima, kawawa naman. Mabuti na lang po at na-rescue na. Welcome back po. Sana po ay kahit pa paano ay masaya pa rin kayong sinalubong at nagsama-sama ang pamilya ninyo dito sa Pilipinas. Grabe kasama yan sa mga pagsubok na naranasan. Pagka talaga ikaw ay lumabas ng ating bansa, swertihan din kung ano ang mga magiging kapalaran. Pero kakaunti naman yan. Majority ng mga Pilipinong nag-a-abroad para magtrabaho ay nagiging matagumpay naman. Okay? Sana po ay, sana all. Ay kaso nga minsan nasisingitan ng ganyan. Okay? Samantalang sa iba natin mga balita, noong isang araw nga po inispeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bahagi ng Cavitex o Cavite-Laguna Expressway o CALAX pala. CALAX yan po sa General Trias sa lalawigan ng Cavite. Habang nag-iinspeksyon, bigyan ng briefing daw po ng Pangulo kaugnay ng status naman ng CALAX na inaasahan daw matatapos sa ikatlong quarter ngayong taon. Ayan, magandang balita ito. Sa oras anyang makumpleto ang bagong CALAX project, inaasahang mapapaikli na ng 35 minuto mula sa 2 oras na biyahe mula ho sa Cavite City hanggang sa Islex.
Inaasahan din ng pamahalaan na makakatulong at sa mga 90,000 na mga motorista araw-araw na pagtatapos ng mga natitirang bahagi ng Calax. Ayan, Calabarzon yan, Cavite hanggang Laguna. At siyempre, pag nagdugtong-dugtong yan hanggang Batangas, hanggang lahat na yan, hanggang Quezon Province, Bicol, lahat yan. Yan na po. So, hindi na magsisiksikan dito sa Alabang area. Pwede na ho kayong Cavitex, Calax, Cavite, dire-diretso ng Laguna. Ayan dadaanan ko minsan yan. Medyo mahaba, at malawak yung lugar sa gilid-gilid at mga bundok-bundok na dinadaanan sa Cavite. Pero malaking tulong sa public transportation ng ating mga kababayan sa Southern Tagalog. Hindi lang taga Southern Tagalog, kahit taga saan. Basta gumamit ka niyan. Kahapon po ay nagsimula na ang Salaknib at Balikatan Exercise 2025 o SABAC 2025 sa pagitan ng Philippine Army at US Army Pacific. Ayon kay Philippine Army Colonel Louie Di Maala, tinatayang nasa 3,000 na mga sundalo mula sa Philippine Army, 2,000 naman mula sa sundalo mula sa US Army Pacific ang kalahok sa iba't ibang mga war fighting exercise. Gaganapin o ginagawa ho ang Phase 1 mula po sa March 24 hanggang April 11. At sa Phase 2 naman ay sa May 19 hanggang July 20. Mahaba-haba yun. Sa may Port Bonifacio, Taguig City at sa area po ng Area of Responsibility ng 5th Infantry Division, 7th Infantry Division, siyempre ng Philippine Army. Katatapos lang kanilang anniversary ng Sabado, ng isang araw, di ba? Congratulations, happy anniversary at inuwi malaking tulong. Yang ganyang klaseng balikatan, palitan ng kaalaman sa kanilang mga responsibilidad bilang mga sundalong Pilipino at sundalong mga Amerikano. Ayan, marami kayong matutunan sa mga Amerikanong sa mga Pilipinong sundalo, maraming alam ang mga Pilipino. Di ba? Yan na yun. Okay? Sunod natin mga balita pa rin, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangasiwaan daw po ang overtaking ceremony. Ayun, pinanumpa na ang mga bagong talagang membro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA sa Malacanang kahapon, March 24. Congratulations po sa lahat ng mga yan. Nakita ko yung kahapon, yung mga kapatid nating Muslim sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Congratulations and good luck po sa inyo. Kapayapaan, development, kaunlaran ng buong Mindanao at ng buong bansa ang hangad natin dyan. Formal lang ipinagkaloob daw ng Philippine Olympic Committee o POC, noong isang araw daw po, March 23, ang mga bahay at lupa sa Tagaytay City na napanalunan daw po ng Paris Olympic medalist si Carlos Yulo, ganon, Nestle Peticio at saka Aira Villegas. Ayan, may bago na kayong bahay. Dagdag na bahay pala. Kasi mga yan, may mga kondo at kung ano pang mga pinagkaloob. Ayan, yan ang binigay matapos nga ang kanilang karangalang ipinagkaloob sa Pilipinas at sa lahat ng Pilipino sa mundo. Kasi gold medalist po yung mga yan doon sa Paris Olympic. Di ba? Ayan. Naku, wala na tayong oras. Congratulations sa lahat. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita ulit bukas dito sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13 at Facebook page Mike Abi Live para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po!